Hello guys! So ayan no, magandang hapon po sa ating lahat no. Ayan, samahan niyo po ako, gagawa tayo ng kimchi. Yan, syempre ang unang kailangan natin ay ang ating napa cabbage. Ayan guys, so inisa-isa na natin yung ating napa cabbage. Chinek natin kung may mga uod or mga something na dumi no. Yan. At syempre, kailangan natin ng maraming asin. Ayan ang asin natin guys. At kailangan din natin ng tubig. At syempre guys, ito na ang ating gagawin, no? Yan, kukuha tayo ng dahon ng ating napa-cabbage at gaganyanin natin ng asin. Iisa-isahin natin yan guys. Yan. Hanggang sa matapos tayo rito, no? Yan. Ganyan. Ang kagandahan lang guys, syempre kapag gawa natin, no? Homemade, syempre homemade, sigurado tayo na malinis yung ating mga ginagawang pagkain. Dahil syempre tayong kakain din yan, kaya talagang dapat siguraduhin nating malinis. Iisa-isahin natin talaga yan guys. Yan, ito ang unang paraan ng paggawa natin ng kimchi. Yan. Ibababad natin sa asin. Yan. Ganyan-ganyan guys ang gagawin natin. Isa-isahin natin para malanta yung ating gulay. Yun ang kailangan natin guys, yung malalanta siya. Yung hindi na siya nababali. Yun. Ganyan lamang guys, ibababad lang natin siya sa maraming asin. Yan, nililayer-layer natin dito sa ating palanggana. At alam naman natin guys, ang kimchi ay napaka-healthy. Yan. Kumbaga, sa ating mga Pilipino, ang tawag natin dito ay buro, no? Burong gulay. Katulad ng burong mangga. Na-adapt natin to sa mga Koreano, no? Yan, sa Koreano natin na-adapt ang pagkain ng kimchi. Yan, may mga iba ayaw ng ganito, guys. May mga iba gustong-gusto, lalo na kami gustong-gusto namin ito, guys. Bihira mo kung mapakain ng kimchi, guys, na galing sa labas, no? I mean, yung galing sa labas, yung binili natin sa labas. Kasi dati, kumain kami ng kimchi, binili namin sa labas, mayroon tayong nakitang something, guys, no? So, kaya yun, nadala tayo. Kasi alam naman natin na yung gulay, talagang may mga worm yan, no? Mga uud-uud. Kaya kailangan natin i-check, double-check natin. Siyempre, tayo yung kakain at ang pamilya natin yung kakain. Kaya linisin natin ng mabuti. So, ito lamang guys, yung ating unang paraan sa paggawa ng kimchi, pagbababad sa asin. At ayan guys, no? Konti na lang, no? Ito na lang yung dahon natin na lalagyan natin ng asin. Ayan. Malapit na tayo matapos. At syempre, maglalagay na tayo ng tubig dito, guys. Ayan. So, parang binubudbuda natin, guys, ng asin yung kada isang dahon, no? Ayan. Para mabilis siyang lumanta mamaya. At yan, magdadagdag pa tayo ng asin dito, guys, sa ibabaw. Tsaka sa ilalim. Kasi bubuhusan natin siya ng tubig. Siyempre, yung tubig natin galing lamang yan sa gripo, guys. At ayan, guys, no? Natapos na natin siya lagyan ng asin. So, siyempre, maglalagay na tayo ng ating tubig. Yan, ilalahat natin itong tubig natin, guys, na isang pitchel. Para mababad siya sa tubig na may asin. At ayan guys, ipupush lang natin siya ng ganyan. Yan, para siguraduhin natin nalublog siya sa tubig din, no? Yan. At syempre, pabayaan natin to guys, mga ilang oras to guys, siguro mga 2 oras guys, no? Balikan natin after 2 hours. I-check natin kung napiplex na ba siya guys, no? Kung hindi na siya napuputol o nababali, no? At ayan guys, no? Para sa ating sauce, ito naman yung ating mga kailangan, no? Syempre, isa-isahin natin guys. Para sa ating sauce guys, ayan ang ating kailangan, no? Yan. Kailangan natin ng chili powder, chili flakes, no? Ng Korean. Yan. Ating asukal. Siyempre, yung ating patisan, yung ating pampalasa dyan guys, no? At wala po tayong glutinous rice. Yan. Dapat glutinous rice na powder yung kailangan natin. So, meron tayong flour. Yan ang gagamitin natin guys. At siyempre, yung ating luya, sibuyas na marami at bawang na marami. At syempre, para mapadali naman yung ating
buhay sa paggawa ng ating sauce, no? Dahil mahirap yan kapag imamano-mano natin. So, kailangan natin ng food processor yan para magayat siya ng mabilis at maging pino ng sobra bago iluluto natin yung ating sauce. At nakalimutan ko guys, yan, kailangan natin ng tubig para panlusaw dito sa ating flour. Yan. So, ayan guys, ang kailangan natin para sa ating sauce ng kimchi. So, ayan guys, no, ito na yung ating mga ginayat na pinong bawang, sibuyas, at luya. At syempre, nilagyan natin siya ng kunting tubig para mag-grind niya ng mabuti at yung talaga maging parang siyang paste yun ang kailangan natin, yung parang paste na siya. So, ayan guys. Di kuryente ito guys, no? Ayan. Para mapabilis yung ating paggawa para sa ating sauce ng kimchi, no? Ito yung kailangan natin na ingredients guys. So, ayan. Push na natin ganyan yan guys. Hanggang sa maging pino siya, no? Ayan. So, ayan guys, check natin kung pino na siya. Ayan guys, pinong-pino na, no? Ayan, no? Ayan, ang kailangan natin guys. Yan, paste na siya. So, okay na to guys. Yan. At so, ayan guys, no? After 2 hours, ayan nga, sabi ko sa inyo, babalikan natin yung ating binabad na napa-cabbage, no? Check natin kung natutwist na. Ayan guys, natutwist na siya. So, banda dito, medyo lumalaban pa ng konti. So, ibabad pa natin ulit ng mga after 30 minutes pa guys. Para talagang sure, no? Yan. Yan. After 30 minutes guys, balikan natin siya. So, konti pa guys. So, ayan guys. After ulit ng 30 minutes, yan, i-check natin. Ayan, okay na to guys. Yan. Hugasan na natin. Hanggang sa mawala yung lasa ng asin, no? Kasi maalat ito dahil binabad nga natin sa maraming asin, no? So, hugasan natin ng 3 hanggang 6 na beses hanggang mawala yung alat niya, no? So, ayan guys, no? After natin hugasan ng 6 na beses, ayan, at piniga na natin yan guys, no? Para mawala yung mga excess na water. Yan, ganyan ang itsura niya guys. At syempre, ikakat natin yan guys ng ganong size lang yan guys. So, bite size lang. Ikakat natin para hindi naman tayo ano sa ating pagkain, no? Yan. Lahat yan ikakat natin ng bite size guys. So, ayan na siya. So, ayan guys, no? Ayan, ikakat na natin siya. Tamang sukat lang, no? Yung bite size lang. Ayan. Yan, ganito lang guys, oh. Yan. Ganyan lang ang gagawin natin. Ihiwain lang natin siya lahat guys ng paganyan, no? Para tama-tama lang kapag kinain natin, tama-tama lang. Hindi tayo machuchok sa sobrang laki, no? Yan, okay na yung ganito lang. So, ganyan ang gagawin natin dito guys sa lahat ng ito. Yan, mamaya papakita natin pag nahiwa na natin siya lahat, no? Ayan na guys, no? Nahiwa na natin ng tama lahat yan ng bite size lang. Ayan. Malinis po sobra yung kamay natin guys at talaga namang hinugasan natin na mabuti nga yan talagang lilinis na rin yung ating kamay dyan guys ng husto. Ayan. So ayan guys, oh. Yan. At ito na guys. Yung iba pa natin kailangan na gulay dyan, no? Siyempre para mas healthy. Ayan. Meron tayong radish dito guys. Carrots. At siyempre yung leeks natin yan hiniwa-hiwa na natin. At siyempre para mas mabango yan at mas masarap lagyan natin ng sesame seed. So ayan guys. Ang partner nitong kimchi para mas healthy siya. Ayan ang ating ingredients para sa ating kimchi. At so ayan guys, no? Ititimplahin na natin yung ating kimchi, no? Ayan, nandito na yung ating sauce. Ayan, cool down na siya guys, malamig na. So maglagay lang tayo ng sakto dito sa ating stainless bowl. Ayan, yung tama lang muna guys. Madali na lang magdagdag baka sumubra yung ating sauce. Yan, lagay tayo ng yan, 4 na at kalahati. Yan, tabi muna natin yan. At magdagdag tayo ng kunting patis. Yan, ayos na yan guys. Kunting chili flakes. Yan, tama na yan kasi baka sumubra na yung anghang.
At syempre, imimekos-mekos natin yan guys. Dahan-dahan lang kasi baka tumalsik yung yung patis natin, no? Yan, dahan-dahan lang natin ihalo. Yan, tama-tama lang yung lapot ng pagkakagawa natin dun sa sauce, guys. Yan, so parang kulang pa guys, maglagay tayo ng konti pa. Yan, bali 5 spatula yung nilagay natin, no? 5 sukat ng spatula. Yan, lagay na natin guys yung ating sesame seed. Yan, okay na muna yan. Mamaya tayo magdagdag kapag nakita natin kulang. Ang bango guys. Sobrang bango niya. Yan, dagdagan na natin guys, kunti pa. Yan, ayos na yan. Sobrang bango niya guys. Lagay na natin yung ating carrots, yan. Yung ating carrots, yung ating leeks, yan. Lagay na natin lahat yan guys, kasi mas masarap, mas madaming ganyan, no? At yung ating radish, no? Ayan. Sobrang linis ng kamay natin guys, ha. Alam mo naman yan, nakailang hugas na tayo. Yan, lahat na natin yan. At syempre guys, imimekos-mekos lang natin yan guys. Tapos ito guys, pag na mekos-mekos na natin yan, titignan natin kung kulang pa yung sauce natin. Magdadagdag tayo. Saka natin nilalagay yung ating napa cabbage. Yan, sobrang niya guys, oh. Ito pa lang guys, sobrang bango na. So ayan guys, nahalo na natin ng mabuti at ayan ang itsura, no? Ito pa lang guys, ang sarap na ng kainin. Yan, no? Na-mix na natin ng mabuti. So, maglagay na tayo ng ating cabbage. Dahan-dahan lang yung ating paglalagay para mahalo natin ng mabuti. Yan, maglagay muna tayo ng 1/4. Yan, okay na muna yan. At imekos-mekos lang natin to guys. Yan, ganyan gagawin natin dito sa lahat guys, no? Hanggang sa ma-coat niya, magkaroon lahat ng kulay at mag-balance lahat ng inilagay nating pampalasa dito guys. So ayan guys, no? Inilagay na natin lahat yung ating napa-cabbage, no? At ibabalance lang natin yan hanggang sa ma-coat niya lahat. Dahan-dahan lang para hindi malamog yung ating gulay. At syempre, kapag nakikita mo kulang pa yung sauce mo, mag-add lang tayo ng ating sauce. Yan. So, ayan guys, no? Medyo nahirapan tayo sa paghahalo. So, kumuha tayo ng plastic gloves, no? Para mas mahalo natin yung hanggang ilalim kasi nahirapan ako sa ilalim dun sa ating sandok na ginamit, no? So, para mas mapadali tayo, yan, kumuha tayo ng plastic gloves. At imekos-mekos lang natin ang ganyan yan, guys. Para madali natin siyang may ihalo. Talagang siguradong makoat natin lahat. So, ayan guys, no? Okay na to. Na-coat na natin ng mabuti yung sauce hanggang ilalim. Ayan, no? Na-mix na natin talaga. Sobrang mekos-mekos na to minsan, guys. Yan, no? So, okay na yan. Ayan na ang ating kimchi. Yan, napakasarap nito, guys, oh. So, ayan guys, no? Ox na yung ating ginawa. Ayan, talagang mix na, guys. So, syempre, titikman natin yung ating gawa kung ayos na yung ating timpla dito, guys. Para kung kulang pa, makapag-add tayo ng alat, ng anghang, at ng tamis. So, ayan guys. Dito na natin ilagay sa pinaglagyan natin ng sesame seed. So, ayan. Kuha lang tayo dito ng tama lang guys. Yan. Tikim lang naman gagawin natin. So, ayan. Husgahan na natin guys. Ang sarap guys. Medyo maanghang na siya ng kaunti para sa akin kasi bawal na ako sa sobrang anghang, no? Pero sa iba ito, saktong-sakto na yung anghang niya. Tama-tama na yung tamis niya, yung alat niya. At talaga yung, alam mo yung malalasahan mo yung sesame seed, napakasarap nung lasa niya.
pag nakakagat mo yung sesame seed dito guys. So ayan guys, i-assemble lang natin to guys sa ating malinis na lagayan. At ilagay na natin sa ating ref. Syempre kung gusto mo nga medyo umasim kaagad, hayaan mo lang guys sa iyong table at nang maghapon o magdamag, bukas nito ay maasim na ito kapag gusto mo yung maasim. Ako naman guys, mas gusto ko yung hindi umaasim kaagad. Yan, mas masarap nga to pag bagong gawa eh. Para sa akin yung iba gusto nila maasim na. So ayan lamang guys. Thank you for watching. Bye-bye!